Wala na sa neutralidad ang Sina at opisyal nang sumali sa digmaan ng Rusya laban sa Ukraine. Kasabay nito, hayagang naglunsad ang Beijing ng ballistic missile patungong Australia upang ipakita ang lumalakas nitong kakayahang nuklear. Ipinakita ng pinagsamang imbestigasyon ng tatlong publikasyon, ang Der Spiegel, The Insider at Le Monde, na ang pakikipagtulungan ng China sa Rusya ay hindi lang limitado sa pagbibigay ng mga produktong may dubleng gamit sa Rusya. Ang matibay na ugnayang militar ng dalawang bansa na may kaugnayan sa digmaan sa Ukraine ay tumatagal na nang hindi bababa sa 3 taon. Hindi lang ito tungkol sa mga lihim na pagsasanay ng mga sundalong Ruso para sa digmaan sa Ukraine. Maliit na bagay lang yon. Ang mga militar ng China at Rusya ay may lihim na kooperasyon sa larangan ng sandatang pangkalawakan at pagsira ng mga satellite. Integrated na depensang panghimpapawid at kontramisil, mga autonomong lumilipad na munisyong pang-atake na kumikilos ng parang kuyog, makabagong armored na sasakyan at issue sa military aviation. At ang pinakamahalaga, tinutulungan ng China ang Rusya na paunlarin ang teknolohiyang panggambala sa komunikasyong Starlink para mabulag ang sandatahang lakas ng Ukraine. At sa parehong panahon, nagsagawa ang China ng isang napakabihirang pagsubok ng ballistic missile na inilunsad mula sa isang nuclear submarine sa kanlurang bahagi ng karagatang Pasipiko. Ang ganitong paglulunsad ay unang beses sa loob ng maraming dekada at nagdulot na ng pag-aalala sa Estados Unidos ng Amerika, Hapon, Australia, Taiwan at iba pang mga bansa sa Indo-Pasipikong reyon. At sa parehong panahon, mapagkunwaring inihayag ng China na sa ultimatong na paraan ay inutusan nito si Vladimir Putin na huwag gumamit ng sandatang nuklear sa digmaan laban sa Ukraine. Ako si Alexei Pechi, tara't sabay nating talakayin ang usapin ng kooperasyon ng China at Rusya at kung paano talaga tinutulungan ng China ang Rusya sa labanan laban sa Ukraine. At magbabase tayo sa mga opisyal na dokumento na napasa kamay ng tatlong publikasyon, Der Spiegel, The Insider at Le Monde. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa video na ito para mas maraming manonood ang makakita ng episode na ito dahil ganyan gumagana ang mga algorithm ng YouTube. Huwag kalimutang mag-subscribe, malapit na tayong mag-300,000 tara, abutin natin ito. Sige, magsimula tayo sa kooperasyon ng China at Rusya. Madalas ulitin ng China ang pagiging neutral nila sa tunggaliang Rusya-Ukraine at nananawagan na wakasan ang bigmaan. Pero ipinakita ng pinagsamang imbestigasyon ng tatlong publikasyon, Der Spiegel, The Insider at Le Monde, na hindi lang basta produkto na may dalawang gamit ang ibinibigay ng China sa Rusya. Hindi, ang malapit na ugnayang militar ng dalawang bansa na kaugnay sa digmaan sa Ukraine ay tumatagal na ng hindi bababa sa 3 taon. Nasa kamay ng tatlong publikasyon ang mga dokumento mula sa forum ng China at Rusya tungkol sa ugnayang militar at technical kung saan naganap ang mga pagpupulong na hindi kailanman isinapubliko. Sinasaklaw ng mga materyales na ito ang 5 larangan, mga sandatang pangkalawakan at pagsira ng mga satellite, pinagsamang sistema ng depensang panghimpapawid at laban sa misil, mga autonomong lumilibot na munisyon sa mode na kuyog, mga makabagong armored na sasakyan at militar na abyasyon. Ayon sa mga dokumentong declassified, noong 2023 pa lang ay iminungkahi na ng China na aktibong labanan ng koneksyon ng Starlink ni Elon Musk, kabilang nga ang direktang pagsira ng mga satellite sa orbit. Nang i-off ni Elon Musk sa kahilingan ng Ukraine ang mga Starlink terminal na ginagamit ng mga sundalong Ruso sa simula ng taong ito, nagsimulang gumamit ang mga Ruso ng mga solusyon mula sa China. Sinulat ito ng Der Spiegel. Mula Pebrero 2026, nagsimulang lumitaw ang mga radio tower sa kahabaan ng linya ng labanan na nagpapahintulot ng koneksyon sa internet at pagpapalipad ng mga grupo ng matatalinong drone sa Ukraine na kayang magpalit ng target habang nasa ere. Tulad ng alam ninyo, hindi ito gawa ng mga Ruso, kundi purong tulong mula sa Beijing. Kamakailan, ang mga mataas na opisyal ng China ay personal na nakasaksi nito nang bumisita sila sa frontline ng Ukraine. Ayon sa kanila, naroon sila bilang taga-masid, pero sa totoo lang, pinag-aaralan nila kung paano ginagamit ang teknolohiyang ito sa labanan.
Sa dokumentong napunta sa 3 publikasyon, nakasaad na ang mga mananaliksik mula sa Chinese Aerospace Science and Technology Corporation ay nagbigay sa mga Ruso ng ulat na nagsasabing ang Starlink ay lumikha na umano ng tinatawag na space blockade. Mahigpit nilang sinakop ang low orbit na bahagi at pangunahing saklaw ng electromagnetic spectrum kaya nawawala ang kompetisyon. Dahil dito, tinawag nila itong agresyon at ipinaliwanag kung bakit kailangang labanan ang sistemang ito at teknolohiya ni Elon Musk. Ipinayo ng mga Tsino sa mga Ruso na subukang pigilan muna ang Starlink sa legal na paraan sa mga internasyonal na organisasyon, magsampa ng reklamo na ito ay monopolyo at akto ng agresyon at tangkang kontrolin ang mundo gamit ang kanilang teknolohiya. Sa madaling sabi, legal na pigilan ang Starlink. Pagkatapos nito, balak ng China at Rusya na sakupin ang mga spectrum ng frequency at mga orbit na magiging bakante. Para hindi na talaga makapagpalawak si Elon Musk ng kanyang Starlink system, ibig sabihin sakupin ang mga spectrum na kailangan para sa pagpapalawak ng Starlink. Pagkatapos nito, susunod ang pisikal na pagsira simula sa cyber attack sa Starlink gamit ang terminal ng mga sibilyan. Nasa dokumentong ito ang detalye. Diretsahang sinasabi na gamitin ang pekeng access, pagkalat ng virus at pagmamanipula sa mga kahinaan. Iminungkahi ng mga mananaliksik sa China na simulan ng pagsira sa mga Starlink satellites sa orbit. Sa ngayon, ang usapan ay tungkol sa murang Chinese interceptors na sumisira sa mahal na American terminals. Noong 2025, dumating ang delegasyon mula China sa Moscow. Pinamunuan ito ni Colonel Tung Xiaofen mula sa Sentral na Konsehong Militar na siyang namamahala sa mga pagbili at may direktang akses sa pinakamataas na sanggay ng militar ng China. Noong Mayo ng taong iyon, binisita ng delegasyon ng China ang Institute of Instrument Engineering na ipinangalan kay Tikhomirov sa Sukovsky. Ang institusyong ito ng disenyo ng radar, bukod sa iba pa, ay responsable sa pagbuo ng Belka radar para sa mga fighter jet na Su-57 at ng mga pangunahing bahagi ng pinakabagong Russian Air Defense Systems. Sa panig ng Russia, ang pinakakilalang delegado ay si Pavel Sosinov. Siya ang punong taga-disenyo ng Almaz Antey, ang pinakabeteranong taga-disenyo ng armas sa Russian Air Defense System. Siya ang responsable sa buong linya ng mga surface-to-air missile system na S-300, S-400 at S-500. Ayon sa mga dokumento, isa siya sa mahahalagang bahagi ng pinagsamang programa, isang komprehensibong sistema ng depensang pangimpapawid at panlaban sa misil ng bagong henerasyon. Ito ay idinisenyo para saluin ng mga ballistic missile, maneuvering warheads at hypersonic missiles sa huling yugto ng kanilang paglipad. Ayon sa plano, ang sistema ay dapat makasalo ng mga ballistic missile na may katamtamang layo hanggang 4,000 kilometer. Kaya rin itong harapin ang mga target na may side acceleration na hanggang 25G habang nagmamanyobra. Dapat din itong masalo ang mga hypersonic missile sa taas na hanggang 40 kilometer. Ngayon, narito ang isang napakahalagang punto at magbibigay ako sa inyo ng sipi mula sa publikasyong The Insider. Sa presentasyon na ipinakita sa forum ng mananaliksik mula sa Akademya ng Agham Militar ng People's Liberation Army ng China na si Li Zun, iminungkahi na gawing regular ang pagbibigay sa China ng datos tungkol sa mga operasyon ng mga Russian drone sa Ukraine. Ang China ay mayroong 160 uri ng mga naglilibot na sandatang pampasabog mula sa mahigit 50 tagagawa, ngunit halos wala itong tunay na karanasan sa paggamit ng alinman sa mga ito sa aktwal na labanan. May datos ang Rusya sa aktwal na paggamit ng drone sa labanan. Imumungkahi na gawing formal ang palitan ng impormasyon. Nagbabahagi ang Rusya ng kaalaman sa labanan habang ang China ay nagbibigay ng AI na teknolohiya at yaman para sa malawakang produksyon upang magsanibpuwersa sa paggawa ng susunod na henerasyon ng autonomous na swarm na pampasabog. Makikita na ang epekto ng kasunduang ito sa digmaan sa Ukraine. Ang autonomous na drone na V2U na ginagamit ng mga puwersang Ruso sa Ukraine ay pinapagana ng mga Chinese na AI modules, Chinese na LiDAR sensors, Chinese na baterya at Chinese na solid-state drives. Naayos na ang supply ng mga bahagi. Ngayon, tinalakay ng mga kalahok sa forum sa Guangzhou kung paano masusubukan ang inhenyeryang solusyon ng China sa digmaan sa Ukraine.
Bukod dito, napatunayan na rin sa mga dokumentong ito na ipinapasa ng mga Ruso sa mga Tsino ang natirang bahagi ng nawasak na armored vehicles para pag-aralan. Isinasagawa ng mga Tsino ang detalyadong pagsusuri sa pagkasira ng Russian armored vehicle sa Ukraine gamit ang Javelin ATGM, Enlo, Bayraktar TB2 drones, Switchblade 600 at HIMARS systems. Narito pa ang isa pang bahagi mula sa investigasyon. Sa mga tala ng tagapag-ulat, diretsahang sinasabi na sa pagharap sa mga parusa, lalo na sa kasalukuyang mga limitasyon sa chips at hilaw na materyales, dapat magtulungan ng Tsina at Rusya sa paggamit ng mga ruta ng supply sa pagitan ng dalawang panig para maresolba ang problema ng mga bottleneck. Ipinapahiwatig na ang Tsina ang magbibigay ng microchip at elektronikong kagamitan habang ang Rusya ang maglalaan ng hilaw na materyales at mga komponenteng mahirap makuha ng Tsina dahil sa parusa ng kanluran. Sa huli, napagpasya ng mga investigador na nabubuo ang isang pakikipagtulungang militar sa pagitan ng Moscow at Beijing na nakabatay sa paghahati ng mga gawain. Ibinabahagi ng Rusya ang karanasan sa digmaan habang ang Tsina ay nagbibigay ng elektronikong kagamitan, semiconductors at kagamitan. Ang mga natutunan ng Rusya sa Ukraine ay magagamit ng Tsina sakaling magkaroon ng posibleng pag-atake sa Taiwan. Ang dine-develop ng Tsina ay ginagamit ng Rusya laban sa Ukraine. Pero balik tayo sa Starlink. Ayon sa Der Spiegel, may matibay na ebidensya ng paggawa ng mga plano para labanan ng Starlink ay aktibong nagpatuloy. Sa China, lumitaw ang ilang publikasyon na tinatalakay ang mga hakbang mula laser hanggang microwave na sandata. May mga ganitong pagtatangka rin sa Rusya. Bukod pa rito, inilalatag ng Rusya ang isang sistema ng elektronikong pakikidigma na tinatawag na Volna Kupol Garan na nagpapalabas ng sapat na malakas na signal upang maisturbo ang operasyon ng Starlink sa lugar na humigit kumulang 20 kilometro kwadrado. Ayon kay Sergei Bezkresny, tagapayo ng Ministry ng Depensa ng Ukraine, halos 10 ganitong sistema ang nakita sa larangan ng labanan at sinusubukang sirain ng sandatang lakas ng Ukraine gamit ang kanilang mga drone. At malinaw na ang ganitong sistema ay bunga rin ng kooperasyon ng Rusya at China. Sa parehong panahon, nagsagawa ang China ng bihirang ballistic missile test mula sa nuclear submarine sa kanlurang karagatang Pasipiko. Ang ganitong paglulunsad ay naging una sa loob ng maraming taon at marahil pati na rin sa mga dekada at nagdulot na ng pag-aalala sa Estados Unidos, Hapon, Australia, Taiwan at iba pang mga bansa sa Indo-Pasipikong reyon. Ayon sa hukbong bayan ng pagpapalaya ng China, noong ika-6 ng Hulyo pa ay matagumpay na naglunsad ng missile na may training warhead ang isang strategic nuclear submarine. Ayon sa opisyal na bersyon, eksaktong tinamaan nito ang itinakdang lugar sa bukas na dagat. Iginit ng Beijing nagbigay sila ng paunang abiso sa ibang bansa at hindi laban kanino man ang paglulunsad. Hindi rin ibinunyag ng mga otoridad ng China kung anong submarino at misail ang ginamit sa mga pagsubok na ito. Ipinapalagay ng mga analista na ito ay tungkol sa isa sa mga makabagong ballistic missile na JL-2 o JL-3 na nasa gamit ng mga nuclear submarine na Uri Siyam na 4. Sa kasalukuyan, ang China ay may hindi bababa sa 6 na ganitong uri ng submarino, 2 pa ang kasalukuyang ginagawa at ang bagong henerasyon na Uri Siyam na 6 ay nasa yugto pa ng pagdevelop. Ayon sa pagtataya ng Pentagon, ang abot ng JL-2 na missile ay humigit kumulang 7,200 kilometro, samantalang ang JL-3 ay kayang tumama sa mga target na hanggang 10,000 kilometro ang layo. Pinaniniwala ang kayang magdala ng ilang nuclear warheads na may independent na paggiya ang dalawang missile na ito. Walang opisyal na anunsyo sa lokasyon ng paglulunsad. Naglabas ang Sina ng babala para sa paglalayag sabay sa lugar ng dilaw na dagat at sa timog dagat ng Sina. Sabi ng mga opisyal ng Taiwan, dumaan ang missile malapit sa Pilipinas. Kinumpirma ng Hapon na may natanggap silang babala pero di sinabi kung tumawid sa kanilang himpapawid ang missile. Noong Hulyo 9, naglabas ng mapa ang mga mananaliksik mula sa Sentro ng Estratehikong at Pandaigdigang Pag-aaral ukol sa kamakailang pagpapalipad ng ballistic missile ng China. Ginawa ito mula sa opisyal na babala sa nabigasyon ukol sa saradong bahagi ng dagat. Sa mapang ito, malinaw ang mga kulay rosas na safety zone. Ipinapakita ng mga ito ng malinaw ang buong ruta ng paglipad ng missile.
Nagsimula ito mula sa Golpo ng Buhay at sa katubigan sa timog ng Taiwan. Pagkatapos, inihulog ng missile ang mga nagamit na bahagi sa dagat ng Pilipinas at malapit sa Japan. Ang huling destinasyon ay nasa bukas na karagatan sa hilagang silangan ng Australia malapit sa Fiji. At ngayon, opisyal na kinumpirma ng pagsubok na ito ang biglaang pagtaas ng kakayahang nuklear ng Beijing. Naniniwala rin ang mga eksperto na ipinapakita ng mga pagsubok ang estratehiyang bastion ng China. Kasama dito ang pagpapalipad ng ballistic missile mula sa mahigpit na binabantayang baybayin kung saan protektado ng sariling hukbong dagat at himpapawid ang mga nuclear submarine. Ang ganitong konsepto ay nagpapataas ng kanilang kakayahang mabuhay at tinitiyak ang kakayahan nilang makapaglunsad ng ganting atake kahit na pagkatapos ng pag-atake ng kalaban. Napansin din ng mga analista na ang paglulunsad na ito ay isa sa pinakamalalaking pagpapakita ng pandagat na bahagi ng nuclear triad ng China. Noong nakaraang taon, napansin ang Beijing sa pagpapalipad ng DF-31 Intercontinental Ballistic Missile sa karagatang Pasipiko. Ngayon, kinumpirma nila ang kahandaang gamitin ang komponenteng submarino ng estratehikong puwersa. Naganap ang pagsubok na ito kasabay ng malawakang modernisasyon ng nuclear arsenal ng China at ayon sa datos ng Pentagon, kasalukuyang may humigit kumulang 600 nuclear warheads ang China. At sa kabila ng bahagyang pagbagal ng produksyon, maaaring tumaas ang bilang nito sa mahigit 1,000 pagsapit ng 2,030. Kasabay nito, pinalalawak ng Beijing ang kanilang plota ng mga submarino. Ayon sa pagtataya ng mga analista mula sa International Institute for Strategic Studies, sa nakalipas na ilang taon lamang ay naglunsad na ang China ng humigit kumulang 10 bagong submarino at nalampasan na nito ang Estados Unidos sa kabuuang bilang ng mga submarino. At sa gitna ng lahat ng ito, naglabas ang China ng mapagkunwaring pahayag tungkol sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Ipinahayag kahapon ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na sa unang pagkakataon ay maigpit at sa parang ultimatum na binalaan ng China ang Russia laban sa kahit anong mungkahi na gumamit ng sandatang nuklear. CP mula kay Zelensky, mahalaga na hindi lang Europeo at Amerika, pati China ay kasama. Sa tingin ko na yan lang ito nangyari. Napakalinaw at napakahigpit na kanilang naging reaksyon ayon sa sinabi sa akin sa anyo ng ultimatum na hindi dapat magkaroon kahit anong opinyon tungkol sa paggamit ng sandatang nuklear. Dito ko ilalagay ang 3 tuldok. Ibahagi ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.